Sa game ng Pelicans at New Orleans ay mali pala, New York yung kalaban. Parehas kasi kayong new, wala namang bago. Kakaiba naman kasi talaga ngayon ng mga referee sa NBA tapos magtataka kung bakit bumababa yung viewership. Kating-kating tumawag ng technical yung mga official. Pati tagapunas ng sahig ng Pelicans binigyan ng technical. Hindi rin naman kasi bago yun. Dati si Joe Crawford nagbigay ng technical sa ballboy nung Philadelphia. Binanatan para mga fans online si Bronson na snitch. Pati yung ballboy na ginagawa lang yung trabaho na gamit pa para makakuha ng libreng free throws. Pero kung titingnan mo kasi high IQ play para kay Bronson yun. Nagreklamo kasi si Bronson sa referee na delay of game. Pangalawa na kasi sa Pelicans yun. Yung mismo naglinis pa ng sahig ballboy ng Pelicans. Kaya talagang makakapagreklamo si Bronson. Naka-ready na kasi sa inbound play si Bronson at si Josh Hart. Biglang pinalinis yung sahig dahil sa basa ng pawis. Bigla tuloy nagamit ni Bronson yun para magreklamo sa referee. Ang ginamit pa doon, hindi naman tumawag ang referee para linisin yung sahig. Pero imposible. Tapos bigla na lang di umanong pumasok yung dalawang tagapunas. Kapag nadulas at na-injured yung player, magrereklamo o sasabing dinaya. Hindi rin kasi matatawag na malambot yung tawagan Mahiwagan tawagan na ang meron ngayon. Bigla na lang merong mate-technical kahit walang ginagawa. Alam na rin kasi ng mga official na hindi sila magagalaw ng liga dahil merong collective bargain agreement. Slow start pa noon ng Knicks kontra sa Pelicans pero panalo pa rin ang New York na meron 39 points si Bronson, 7 out of 10 sa free throw area. Salamat sa tagapunas. Ang Suns naman na disgrasya kontra sa Detroit. Ginamitan na ng iba-ibang move ni Kevin Durant. 43 points para kay KD, 26 points para kay Bradley Beal. Yun nga lang wala si Devin Booker dahil sa groin injury. 4-6 ang Suns sa last 10 games nila. Ang ganda pa naman ng simula ng Suns nung bago ma-injure si Kevin Durant. Kahit pa either wala si Booker or si Bradley Beal doon. Basta merong KD, malaki ang chance manalo. Mukhang hindi pa rin nakakawala si KD sa sumpa ng mga superstar. Nung last game nila nakalaro si Booker at si Beal noon kasama si KD. Pang-12 beses pa lang yun ngayong season na magkakasama yung Big 3. 10-2 pa ang record ng Suns kapag magkakasama yung tatlo. Expected mawawala si Booker ng nasa 2 games. So parang kasama na tong versus Detroit. Ang sunod kasi makakalaban ng Suns, yung 2 tigasing team. 2 beses sa Nuggets at isa naman sa Dallas after Christmas. Mula din nang bumalik si Kevin Durant, 5-6 record ang Suns. At hindi rin naman sila nalalayo sa top 6. Yun nga lang, medyo bumababa ang ranking nila sa standing. Galit na galit naman si Anthony Edwards sa locker room habang ini-interview ng media. Ang pinag-iinitan niya ngayon yung mga official ng game sa pagitan nilang dalawa ng Golden State. Hindi naman daw tumatawag ng foul at bigla na lang magbibigay ng technical. Halos tabla din naman ang free throws ng Warriors at Minnesota. Yung ibang media doon na nag-post, nagbigay na lang ng disclaimer na hindi nila sinasadyang mabigyan ng multa si Anthony Edwards kung sakali. Dahil dati napagmulta na si Edwards ng $40,000 nung na-criticize niya yung mga official. Itong nangyari ngayon kay Edwards medyo kakaiba. Kinriticize na niya yung mga official, pinagmumura niya pa paulit-ulit. Ang Golden State kaagaling lang sa worst game nila versus Memphis. Si Edwards naman kaagaling lang sa pagrereklamo niya sa kanyang mga ka-teammate dahil sa worst offensive game nila versus Knicks. Tapos natalo pa sila kontra sa Warriors. Tinawag niya pang malambot yung mismo niyang team na 4 na player ang laging nakatunganga na lang sa ring. Namintes din ni Edwards yung second free throws na nasa 2 ang lamang no ng Golden State. Wala na siyang mapagbunto na ng galit. Siya daw yung next Jordan na mala MJ din yung man-trash talk ng teammate, pero si Edwards sa last 2 games nasa 18 points at 36% sa field. Nasobrahan pa sa kakatira sa 3-point area, pero ang sinisisi ni Edwards yung ka-teammate niya. So ano naman kayo sasabihin ni Edwards sa susunod na lang game kung matalo pa rin sila versus Atlanta Hawks at Dallas Mavericks?